Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol muli sa psychosexual theory ni Mr. Sigmund Freud. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ay tungkol muli sa psychosexual theory ni Mr. Sigmund Freud. Partikular na sa huling stage, the genital stage. Makailan lang ay tapos ko nang ibahagi ang una, ikalawa, ikatlo at ikaapat na stage. Pero bilang balik-aral, ibabahagi kong muli ang mahalagang detalye sa bawat stages. Ang unang stage ay oral stage. Ang involved na parte ng katawan sa stage na to ay bibig. Ang important event naman dito ay breastfeeding. Hindi maganda na sobra sa breastfeed at hindi rin naman maganda na kulang. Dapat tama lang, sakto lang. Kapag sobra sa breastfeed, ang mangyayari ay oral aggressive at kapag kulang naman sa breastfeed ay oral retentive. Maaring may oral aggressive ang isang individual kapag kinakagat niya ang kanyang mga kuko at maaring may oral retentive naman ang isang individual kapag grabe siya manigarilyo, grabe siya uminom at grabe siya kumain. Ang next stage naman ay anal stage. Ang involved na parte ng katawan naman ay anus. Ang important event sa stage 2 ay toilet training, saan tamang dumumi, saan tamang umihi. Bawal din ang sobra at kulang, dapat sakto lang, dapat tama lang. Pag nagkaroon ng fixation sa stage na to, maaring mangyari ang anal expulsive at anal compulsive. Anal expulsive kapag kulang sa turo at anal compulsive naman kapag sobra sa turo. Maaring may anal expulsive ang isang tao kapag okay lang sa kanya na marumi yung paligid niya, disorganized yung mga gamit niya. Sa kabilang banda, maaring may anal compulsive naman ang isang tao kapag sobrang linis niya, sobrang organized ng mga gamit niya, at mayroon siyang obsessive compulsive o yung tinatawag na OC. Okay naman yun, pero kasi kapag may maliit na dumi, maliit na pagkakamali, ang nangyayari hindi na makapag-focus, hindi na makapag-concentrate. Ang pangatlong stage naman ay phallic. Ang involved na parte naman ng katawan ay genitals, the vagina and the penis. Dito naman nabubuo ang Oedipus complex, lalaki at ang kanyang nanay, at Electra complex, babae at ang kanyang tatay. Ang Oedipus complex, ang anak na lalaki ay nagkakaroon ng pagtingin sa kanyang nanay. Kapag naman sinabi nating Electra complex, ang anak na babae nagugustuhan ng kanyang sariling tatay. Kapag hindi nalagpasan ng bata ang stage na to, maaaring siya ay maging asexual. Asexual, ito ay kabaliktaran ng bisexual. Ang asexual ay hindi nagkakagusto sa babae at lalaki. Ngayon naman, dadako na tayo sa stage 4, latency. Kapag sinabi nating latency, ito ay galing sa salitang latent, na ibig sabihin ay nakatago. Ang kadalasang individual na under dito ay yung mga bata na nasa elementary stage. 'Di ba kapag nasa elementary stage, focus sa school, focus sa extracurricular activity at ang mga kaibigan ay kadalasang same-sex. Halimbawa, babae, ang kaibigan niya ay babae rin. Lalaki, ang kaibigan niya ay lalaki rin. Dito sa stage 4, latency, walang sexual urges, walang parte ng katawan na involved. Naman, dadako na tayo sa panghuling stage ng psychosexual theory ni Mr. Sigmund Freud, the genital stage. Ito ay nangyayari during puberty 2 at ang erogenous zone naman dito ay maturing sexual interest. The onset of puberty causes the libido to become active once again. During the final stage of psychosexual development, the individual develops a strong sexual interest in the opposite sex. This stage begins during puberty but lasts throughout the rest of a person's life. Ang involved na parte ng katawan ay genitals, the vagina and the penis. Reappearing ang Oedipus at Electra complex, pero toward na sa opposite sex at hindi na sa parents. Magsisimula ang stage na to kapag ang isang bata ay nasa puberty stage na.
Where in earlier stages, the focus was solely on individual needs, interest in the welfare of others grows during this stage. The goal of this stage is to establish a balance between the various life areas. Kung sa mga unang stages, ang kailangan i-develop ay sarili, dito hindi na. Hindi na lamang umiikot sa sarili, kasama na yung mga taong nakapaligid sa isang individual. Unlike many of the earlier stages of development, Freud believed that the ego and superego were fully formed and functioning at this point. Para kay Mr. Sigmund Freud, ang mga tao na under ng genital stage na develop na sa kanila ang kanilang ego at superego. Sa nakaraang pagbabahagi, na ibahagi ko yung tripartite personality or the three personality, the id, ego at superego. Under ng ego, ang practical principle. Hindi lahat ng gusto natin ay makukuha natin. Ito rin ay nakabase sa principle of reality. Walang tama o mali kung ano lang ang practical. Ang ego ang nagbabalanse ng gusto natin at kung ano ba ang tama at mali, at kadalasan ang ego ang nasusunod. Kapag naman sinabi nating superego, ito ang anghel. Ito ang konsensya. Right and wrong. Ano ba yung tama? Ano ba yung mali? Younger children are ruled by the id, which demands immediate satisfaction of the most basic needs and wants. Kapag naman sinabi nating id, ito ang unang lumalabas. Baby pa lang isang individual, mayroon na siyang id. Ito ay nakabase sa pleasure principle. Ang idea nito ay kapag gusto mo, kuhanin mo. Kahit sino ang maapektuhan, kahit ano ang maapektuhan. Kailangan makuha mo. Teens in the genital stage of development are able to balance their most basic urges against the need to conform to the demands of reality and social norm. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Psychosexual Theory ni Mr. Sigmund Freud, The Genital Stage. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!